open the Bible, Romans chapter 10. Buksan po natin sa Biblia, sa mga taga-Roma po, Kapitulo 10. Romans chapter 10, verse 2 and 3. Roma po, Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 3. Romans chapter 10, verses 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang may tayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. And verses 14 and 15. At verse 14 at 15 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Romans chapter 1 says, the all Gentiles are sinners. Sinasabi po ng Roma Kapitulo 1 na lahat po ng hintil ay makasalanan. Chapter 2, even the Jewish people are sinners. Sa chapter 2 naman po, maski po yung mga Israelita ay makasalanan. And chapter 3, that's why the all people are sinners. Only by the faith we can get salvation. At sa chapter 3 po, kaya nga po lahat ng tao ay makasalanan at sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo maliligtas. Chapter 4 says, the Abraham and David also get salvation by faith. Sa chapter 4 po, ang sabi, si Abraham at si David, sila po inaligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya. And chapter 5, through the one man, all people become the sinners. And through the one man, all people can be righteous. At sa chapter 5 naman po, lahat ng dahil sa pamamagitan ng isang tao, lahat ng tao ay naging makasalanan. At sa pamamagitan din po ng isang tao, lahat po ay maaari maging ganap. So, Book of Romans keep emphasizing only by the faith, only by the grace, we get salvation. Patuloy po na ipinapahayag ng aklat ng Roma na lahat na sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya at biyaya ng Diyos, tayo maliligtas. No matter what we do from our side, we cannot wash away even one single sin. Sa panig natin, anuman po yung ating gawin, hindi po natin may aalis yung ating kahit isang kasalanan. That's why Jesus redeemed all our sins forever without any condition. Kaya nga po pinatawad ng Panginoong Hesukristo yung ating mga kasalanan nang wala pong kondisyon. Even though we don't do anything, when we believe this, we get salvation. Kahit wala po tayong gawing anuman, kung mananampalataya tayo dito, tayo po'y maliligtas. So Romans chapter 6 says, if we are forgiven forever, is it available to continue to commit a sin? Kaya sinasabi po ng Roma Kapitulo 6, kung napatawad na po tayo magpasawalang hanggan, maayos lang ba na patuloy tayo magkakasala? Bible says, certainly not. Sinasabi po ng Biblia na wag nawang mangyari. The Jesus died for our sin. Then how can we feel free to commit a sin? Si Jesus po, namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Kaya paanong patuloy pa tayo gumagawa ng kasalanan? Then chapter 7, then how can we stop our sin? Sa chapter 7 po, kung ganun, paano natin matitigil yung ating kasalanan? Even though we make an effort and do our best by our strengths, we cannot stop our sin. Kahit gumawa po tayo ng effort at ng sarili natin, sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan, hindi po natin matitigil yung ating kasalanan. That's why we have to stay in the church. Kaya nga po, kailangan nating manatili sa church. That is Romans chapter 8. Yun po yung tinuturo ng Roma Kapitulo 8. So when we stay in the church, God provides all the spiritual strength to overcome all difficulties and all the temptation of the sin. Kaya nga po, kapag nanatili po tayo sa iglesia, tutulungan po tayo ng Diyos at bibigyan ng espiritual na kalakasan at sa gayon, mapagtatagumpayan po natin lahat ng ating kahirapan at yung mga tukso ng kasalanan. So the key of our good Christian life is abiding in the church. Kaya yung susi po para sa mabuting buhay Kristiyano ay yung pananatili sa church. Then the last week, we studied the chapter 9. At nung nakaraang linggo po, pinag-aralan natin yung chapter 9. The chapter 9 is talking about the reasons why Israel people cannot get salvation. Yung chapter 9 po, tumutukoy ito sa mga dahilan kung bakit yung mga Israelita ay hindi po maligtas. They only focus on the physical blessing, Nakatuon lamang po sila sa kanilang physical na pagpapala, like Esau. gaya po ni Esau. So when the Esau focus on this word, his first birthright transferred to the Jacob. Nang magtuon po si Esau dito po sa mundo, yung kanyang pong
karapatan bilang panganay ay nalipat po kay Jacob. Israel people only expect a physical blessing. That's why the chance to get salvation transferred to the gospel they receive, transferred to the Gentiles. Yung mga Israelita po nakatuon po sa physical na bagay lamang, kaya nga po yung kanilang pagkakataon na sa ebanghelyo na kanila natanggap ay nalipat po sa mga hintil. And they only rely on their own work. At sila po ay umaasa lamang po sa kanilang sariling mga gawa. Like Ismael, the son of the Abraham, between Abraham and Hagar. Gaya po ni Ismael na anak po ni Abraham kay Hagar. The Abraham, already received the promise of God. Si Abraham po nakatanggap na po siya ng pangako ng Diyos. So God already promised to give the son between Abraham and Sarah. Nangako po yung Diyos kay Abraham na bibigyan sila ng anak mula kay Abraham at kay Sarah. But when the God doesn't answer by their own idea and by their own effort, they make the Ismael with the Hagar. At nung hindi po masagot agad yung kanila pong inihiling, sa pamagitan po ng kanilang sariling effort, sila po'y kanila pong ginawa sa Ismael sa pamagitan ni Hagar. That's the son of the seed of the flesh. Ayun po yung binhi sa laman. So when we rely on our own strengths and our own plan and the zeal, we cannot get salvation. Kaya nga, ganun din po, kung tayo po'y umaasa sa sarili po nating kalakasan, sarili po nating effort, ganun din po sa sarili nating kasigasigan, hindi po tayo maliligtas. But when the Abraham becomes the 100 years old, they have the son, Isaac. Ngunit nung dumaan po sa 100 taong gulang na po si Abraham, nagkaroon po sila ng anak na si Isaac. He is the son of the promise and that is the grace. At ayun, siya po yung anak sa pangako at ayun po ay biyaya. So only by the grace and only by the promise of God, we can get salvation. Sa pamagitan lamang po ng biyaya at sa pangako po ng Diyos, tayo maliligtas. So Israel people only focus on the physical blessing and they rely on their own work. That's why they cannot get salvation. Kaya yung mga Israelita po, nakatuon lamang po sila sa physical na pagpapala at umaasa po sila sa sarili nilang kalakasan, kaya nga po hindi po sila maligtas-ligtas. And Romans chapter 10 says the Israel people rely on their own righteousness, not the God's righteousness. At sa Roma Kapitulo 10 po, sinasabi nito na yung mga Israelita ay nakatuon sa sarili nilang katwiran at hindi po sa katwiran ng Diyos. That's why they are difficult to get salvation. Kaya hirap na hirap po sila na maligtas. In order to save the lost souls, God sent the saved person. Para po magligtas ng naliligaw na kaluluwa, magpapadala po yung Diyos ng ligtas na tao. And when the saved preacher preach the gospel, and when the unsaved people listen and believe it, they get salvation. At kapag po yung ligtas na tagapagpahayag ay pinahayag po yung ebanghelyo, kapag po yung naliligaw na kaluluwa ay narinig ito at nanampalataya, siya po'y maliligtas. And as a result of the salvation, they call God the Father. At bilang resulta po ng kanilang kaligtasan, tinatawag po nila yung Diyos na kanilang Ama. This is what Romans chapter 10 says. Ito po yung itinuturo ng Roma Kapitulo 10. So today, we're gonna learn the one by one. Pag-aaralan po natin ito isa-isa. The Romans chapter 10, verse 2. Roma po, Kapitulo 10, versikulo 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. So Israel people have a zeal for God. Kaya yung mga Israelita po ay may sigasig para sa Diyos. So they offer the tithe, they praise the Lord, and they worship God. Sila po yung nag-iika po, kanila pong pinupuri yung Diyos at sinasamba. But Bible says, not according to knowledge. Sabi po sa Biblia na subalit hindi ayon sa kaalaman. So even though Israelites have a zeal for God, they didn't believe God according to the Bible. Kahit po na yung mga Israelita ay may sigasig po para sa Diyos, hindi po sila naniniwala sa Diyos ayon sa Biblia. That's why they couldn't get salvation. Kaya nga po hindi sila maligtas-ligtas. Even these days, many people have a zeal for God. Kahit po sa panahon natin, marami pong tao na may sigasig para sa Diyos. But if they don't know the Bible according to the will of God, they cannot get salvation. Ngunit kung hindi po nila alam yung Biblia ayon po sa kalooban ng Diyos, hindi po sila maliligtas. Please bookmark here and let's look at the Hosea. Lagyan po natin dito ng tanda at buksan po natin sa Hosea. After Daniel, Hosea chapter 4. Pagkatapos po ng aklat ni Daniel,
Hosea po, Kapitulo 4, Hosea chapter 4, verse 6. versikulo 6 po. The verse 6 says, "My people are destroyed for the lack of the knowledge." Sinabi po sa verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people are dying because they don't know the Bible. Yung aking bayan ay nawawasak dahil hindi nila alam yung Biblia. In Korea, it really happens. The old nanays make the hot cake, pancake. Sa Korea po, talaga pong nangyari ito na meron po mga nanay na gumagawa po ng pancake. When they ate, one person died and 3 person became in the critical situation. Nung kinain po nila ito, yung isa pong tao ay namatay at yung 3 po ay nasa critical na kondisyon. Why? Bakit po kaya? Because when they made the pancake, they need the more flour. Dahil nung sila po'y gumagawa ng pancake, nangangailangan po sila ng maraming harina. So the old nanay, went to the storage and brought to the more flour. Kaya yung nanay po, pumunta po siya sa storage at kumuha po siya ng maraming harina. But actually, even though that's the same white powder, that was the powder of the weed killer. Ngunit sa katunayan po, kahit na yun po ay parehong puting powder, yung puting powder po na yun ay para po sa pampatay sa daga. That's poison. Yun po ay lason. So they add the poison in the flour and mix together and made a pancake. Kaya inihalo po nila yung lason sa kanilang pancake at kinain po nila kaya namatay po sila. But this old nanay couldn't read the Korean. Ngunit yung nanay po na yun ay hindi po makapagbasa ng Korean. That's why she thought, white flour, this is flour. White powder, this is flour. Kaya iniisip niya na, ito puting powder to, kaya tingin ko ito ay harina. They died because of lack of knowledge. Sila po'y namatay dahil sa kakulangan ng kaalaman. So many people are going to hell because they don't know the Bible. Maraming tao po yung patungo po sa impyerno dahil hindi nila alam yung Biblia. But the more problem is, even though they don't know the Bible, if they have a zeal for God, they are getting farther and farther from the truth. Pero yung isa pa sa pinakamalaking problema, kahit po hindi nila alam yung Biblia, sila po'y may sigasig sa Diyos, kaya nga palayo sila ng palayo sa katotohanan. For example, when we get lost, if we stay there, our family can find us. Halimbawa po, kung tayo po'y naligaw, kung tayo mananatili lamang po doon, yung ating pong pamilya ay matatagpuan tayo. But this person is very jealous. Pero yung isang tao po na ito ay napakasigasig. So I'm gonna find my house. So even though he doesn't know, he kept going. Kaya kahit hindi niya po alam, patuloy siya ng patuloy, sinasabi niya na, hahanapin ko yung bahay ko. Then he's getting farther and farther from the house. Kaya palayo po siya ng palayo sa kanilang tahanan. Israel people, even though they don't know the Bible, they don't know the way to get salvation. They have a zeal for God. Kaya yung mga Israelita po, kahit hindi nila alam yung Biblia at hindi po nila alam yung paraan patungo sa Diyos, sila po may sigasig sa Diyos. Let's look at the Hosea chapter 6, Sa Hosea po, Kapitulo 6, verse 6. versikulo 6. This is the will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. God says, I desire mercy, not sacrifice. Sinasabi po ng Diyos na nalulugod ako sa katapatan, hindi yung alay. It means, Israel people, you need my mercy, my grace, not doing something. Kaya, ibig sabihin po na yung mga Israelita, kailangan po yung katapatan ng Diyos, hindi po yung paggawa nila ng anuman. I desire the knowledge of God more than the burnt offering. Ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. It means, Israel people, before you do something for me, you have to know what I know, what I want. Ibig sabihin po na yung mga Israelita, bago sila gumawa ng para sa Diyos, dapat alamin po muna nila kung ano ba yung gusto ng Diyos. These days, many people have a zeal for God, but they don't know what God really wants. Sa panahon po natin, maraming tao yung meron po sigasig sa Diyos, ngunit hindi po nila alam ano ba talaga yung gusto ng Diyos. One son prepared the gift, birthday gift for a father. May isa pong anak, naganda po siya ng isang regalo sa kanyang tatay. So he worked and saved the money. Kaya nagtrabaho po siya at nagtabi po ng pera. And he find the very nice strawberry.
At nakakita po siya ng napakagandang strawberry. He went to the Baguio and bought the strawberry. Pumunta pa siya sa Baguio at bumili ng strawberry. It took 2 days. Ito po 2 araw. Tatay, this is your birthday gift. At tatay, ito po yung regalo ko sa iyo sa iyong kaarawan. But he didn't eat. Pero hindi po kinain ng tatay. So, I worked so hard for your birthday gift. Why you don't eat? Nagtrabaho ako ng labis para sa regalo na to. Bakit hindi mo kinakain? And father says, I have an allergy of strawberry. At sinabi ng tatay na meron akong allergy sa strawberry. If I eat, I cannot breathe and I die. Kapag kinain ko yan, mahirapan ako huminga at mamamatay ako. So he doesn't know what the father wants. Hindi niya alam kung ano ba talaga yung gusto ng kanyang tatay. But he works so hard. Ngunit nagtrabaho siya ng labis-labis. These days, many people attend the church, praise the Lord, but they don't know how God saves us. Sa panahon po natin, maraming tao yung umaattend sa church, pinupuri yung Diyos, ngunit hindi nila alam ano ba yung gusto o yung puso ng Diyos. God says, don't do anything. Sinasabi ng Diyos na huwag kayong gumawa ng anuman. I already finished everything to save you. Tinapos ko na lahat para iligtas ka. Jesus already died for all our sins, and for past, present, the future sins, Jesus already forgave us. Pinatawad ko na lahat ng iyong kasalanan, kaya maski yung past, present at future mong kasalanan, pinatawad ko na. Tayo po'y napatawad na ni Jesus. And Jesus said, just believe it. At sinasabi ni Jesus na manampalataya ka lamang. But many people don't listen to Jesus. Ngunit maraming tao na hindi na nakikinig kay Jesus. Lord, don't worry. I'm gonna work for you harder and harder. Panginoon, wag kang mag-alala. Magtatrabaho ako sa iyo ng higit at higit pa. Jesus said, no. Don't do anything. I already finished everything. Sinasabi ni Jesus na hindi. Wag kang gumawa ng anuman. Tinapos ko na lahat. They don't listen. Don't worry. Hindi sila nakikinig. Huwag kang mag-alala. I'm gonna offer more. Maghahandog pa ako ng marami. I'm gonna sacrifice more. Magsasakripisyo pa ako ng marami. That's why they are getting farther and farther from God. Kaya nga palayo na sila ng palayo sa Diyos. Let's go back to Romans chapter 10, Balikan po natin sa Roma Kapitulo 10, verse 3. versikulo 3 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Here are their own righteousness and God's righteousness. Narito po yung katwiran ng Diyos at yung sarili nilang katwiran. Let's just say our own righteousness Sabihin natin sarili nating katwiran and God's righteousness. at yung katwiran ng Diyos. So our own righteousness means what we are doing. Yung ating sariling katwiran, ibig sabihin po nito ay yung ginagawa natin. And God's righteousness is what God does to save us. At yung katwiran naman ng Diyos ay kung ano yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo. So Romans chapter 1, verse 17 says, Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 17, ito po yung sabi. 16 and 17. 16 is talking about the gospel. Sa 16 po, tumutukoy po ito sa Ebanghelyo. And the 17, for in it means in gospel, the righteousness of God is revealed. Sinasabi po sa verse 17 na sa pamamagitan sa Ebanghelyo, yung katwiran ng Diyos ay nahayag. So, the gospel means Jesus already died for all our sin and redeemed all. Yung Ebanghelyo po, ibig sabihin, namatay po si Jesus para sa ating mga kasalanan at tinubos po niya lahat. This is what God did, righteousness of God. Ito po yung ginawa ng Diyos o yung katwiran ng Diyos. Then, here are 3 cases. Nandito po yung tatlong kalagayan. Some people have their own righteousness, but they don't believe the God's righteousness. May mga tao po na meron po silang sariling katwiran at hindi po sila naniniwala sa katwiran ng Diyos. Then they can get salvation? Ligtas po ba sila? Huh? No, Hindi po. they cannot get salvation. Hindi po sila maliligtas. Unsaved. Because through our own righteousness, good deed and prayer and offering, we cannot be forgiven.
Kaya hindi po tayo maliligtas sa sarili nating katwiran sa pamamagitan ng mabuting gawa, sa pananalangin at sa pag-iika po. Hindi po yun yung paraan ng kaligtasan. And some people don't have their own righteousness at all. At yung ibang tao naman po, wala silang sariling katwiran. But they believe the God's righteousness. Ngunit naniniwala sila sa katwiran ng Diyos. Then can they go to heaven? Makakapunta po ba sila sa langit? Yes. Opo. This case is the one criminal who died when Jesus died on the cross. Yung kalagayan po na to, tumutukoy doon sa isang kriminal na namatay kasama ni Jesus sa He krus. didn't do anything good, Wala siyang ginawang anumang mabuti. but he relied on the Jesus died for him. Ngunit umasa lamang po siya na si Jesus ay namatay para sa kanya. So that's why he go to heaven. Kaya nga nakapunta siya sa langit. But he doesn't have the reward in heaven Ngunit wala po siyang gantimpala sa langit. because he doesn't do anything, doesn't sacrifice anything for God. Dahil wala po siyang anumang ginawa para sa Diyos, wala siyang sinakripisyo para sa Diyos. But some people, they believe the God's righteousness and also they have their own righteousness. Ngunit may mga tao po na naniniwala sila sa katwiran ng Diyos, ngunit meron din po silang sariling katwiran. Can they go to heaven? Makakapunta po ba sila sa langit? Yes. And they have a reward according to their own righteousness. Makakapunta po at meron po silang gantimpala ayon sa kanilang sariling katwiran. So this case is the David. Yung kalagayan naman na to ay yung kay David. Because of the God's righteousness, he got salvation. Dahil po sa katwiran ng Diyos, siya po'y naligtas. And after he got salvation, he really sacrificed for the Lord. At pagkatapos ng kaligtasan, siya po talaga ay nagsakripisyo para sa Diyos. That is his own righteousness. Yun po yung kanyang sariling katwiran. So because of God's righteousness, we can go to heaven. And because of our own righteousness, after we get salvation, we can receive the reward. Dahil po sa katwiran ng Diyos, tayo makakapunta sa langit. At dahil sa ating sariling katwiran, pagkatapos ng kaligtasan, makakakuha po tayo ng gantimpala. But as long as we don't believe the God's righteousness, we cannot go to heaven. Ngunit hanggat hindi tayo naniniwala sa katwiran ng Diyos, hindi po tayo mapupunta sa langit. Why people don't believe the God's righteousness? Bakit ba yung mga tao ay hindi naniniwala sa katwiran ng Diyos? Because they are arrogant. Dahil mayayabang po sila. I think I'm a good person. Tingin ko naman mabuti akong tao. I'm different from others. Iba ako sa iba. So, if I don't go to heaven, who can go to heaven? Kung hindi ako makakapunta sa langit, edi sino makakapunta sa langit? I always attend the church and help the poor people. Lagi ako pumupunta sa church at tinutulungan ko yung mga mahihirap. They are so proud of their own righteousness. Sila po'y mayayabang sa kanilang sariling katwiran. They don't know how much terrible the sinner they are. Hindi po nila alam kung gaano po terribling makasalanan sila. Even though they look so holy, in their heart is full of sins. Kaya kahit mukha silang banal, sa kanilang puso po ay puno ng kasalanan. But they are arrogant. That's why they proudly say they can go to heaven. Ngunit dahil mayabang sila, mayabang po nilang sinasabi na sila'y makakapunta sa langit. It means they despise the God's righteousness. Ibig sabihin po, kanila pong kinamumuhian yung katwiran ng Diyos. Let's go to the Romans chapter 10, verse 4. Balikan po natin sa Roma Kapitulo 10, versikulo 4. Would you read? Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. So Jesus Christ is the end of the law. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. End of the law means we cannot keep the old law, but instead of us, Jesus kept the old law. Yung kinauuwian po ng kautusan, ibig sabihin, hindi po natin masunod yung kautusan, kaya nga po si Jesus yung sumunod sa kautusan. We broke the old law, that's why we should be judged. Sinusuway po natin lahat ng kautusan, kaya nga dapat tayong hatulan. But instead of us, Jesus was judged. Ngunit imbis na tayo, si Jesus po yung hinatulan. That's the meaning of the Jesus becomes the end of the law. Yun po yung ibig sabihin na si Jesus yung kinauuwian ng kautusan. So, because of Jesus, who died for our sins and who kept the old law instead of us, we can get salvation. Dahil po kay Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at kanya pong sinunod yung lahat ng kautusan, tayo po ay naligtas. The verse 5 and 6, would you read?
Sapagkat sumusulat si Moises tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan na ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito, ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Ito ay upang ibaba si Kristo. Here are two kinds of righteousness. Narito po yung dalawang uri ng katwiran. The verse 5, the righteousness which is of the law. Yung katwiran po na batay sa kautusan. And verse 6, the righteousness of faith. At yung katwiran naman po, batay sa pananampalataya. The righteousness of the law, it means if we can keep all the law all the time, we become righteous. Yung pagiging matuwid sa kautusan, batay sa kautusan, kung kaya natin sundin yung lahat ng kautusan sa lahat ng oras, lahat ng panahon, tayo maliligtas. But it's not possible. Pero imposible po yun. Because even though we commit a sin in our heart, it's a sin. Dahil maski po yung kasalanan sa puso, ay kasalanan na. And even though we don't do something good, it's a sin. Ganon din po na kung hindi po tayo gagawa ng mabuti, kasalanan din po yun. So we cannot achieve the righteousness, we cannot be righteous through the keeping the law. Kaya nga hindi po natin makukuha yung pagiging matuwid na sa pagsunod ng kautusan. For example, there is the lie competition, Halimbawa po, meron pong competition sa pagiging sinungaling. the liar contest. Yung contest po tungkol sa pagiging sinungaling. So they check who is the biggest liar. Kaya sinuri po nila kung sino po yung napakadakilang So makasa everyone tell a sinungaling. lie. Kaya lahat po tayo nagsisinungaling. I have 1,000 golden bars in my house. Sinasabi ng iba na meron akong 1,000 golden bar sa bahay. Someone says, I'm a son of the president. Sinasabi ng iba na ako'y anak ng presidente. All lies. Lahat po nagsisinungaling. But someone says, I never tell a lie in my life. Ngunit may isa nagsabi, hindi pa ako nagsisinungaling sa buong buhay ko. He becomes a winner Siya po yung nanalo. because everyone tells a lie. Dahil lahat po ay nagsisinungaling. So it's not possible not to commit a sin at all. Kaya imposible po na hindi po tayo gumawa ng kasalanan. So the Bible says we cannot achieve the righteousness of the law. Kaya sinasabi po ng Biblia na hindi po natin makukuha yung pagiging matuwid na batay sa kautusan. So the verse 5, the man who does those things shall live by them. Sinasabi po It ng verse means 5, if you want to go to heaven by keeping the law, you try it, but you can't. sinasabi po ng verse 5, ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Ibig sabihin, kung gusto mong makapunta sa langit sa pagsunod sa kautusan, gawin mo, ngunit hindi mo yon kaya. So only by faith, only when we believe that Jesus forgave us, we get salvation. Kaya sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, sa araw na naniwala tayo na pinatawad tayo ni Jesus, tayo po yung maliligtas. Verse 6, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Ito ay upang ibaba si Kristo. Some brothers and sisters ask me, what's the meaning of verse 6 and 7? May ibang kapatid po na nagtanong sa akin, ano ibig sabihin ng verse 6 at verse 7? The Bible says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? Sinasabi ng Biblia na huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? It means, do not say you can go to heaven by your own work. Ibig sabihin po na huwag mong sabihin na kaya mo makapunta sa langit sa pamamagitan ng sarili mong katwiran. If you say so, you bring Christ down from above. Dahil kung sinasabi mo yon, ito ay ibinababa mo si Kristo. Jesus Christ died for our sins and resurrected for our righteousness. Si Jesus po'y namatay para sa ating mga kasalanan at binuhay na muli para sa ating katwiran. But if you say you can go to heaven by your own righteousness, you ignore God's righteousness. Ngunit kung sasabihin mo na makakapunta ka sa langit ayon sa sarili mong katwiran, iyo pong binabaliwala yung katwiran ng Diyos. And verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O sino ang mananaog sa kailaliman, ito ay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. And the Bible says, do not say you will descend into the abyss. At sinasabi ng Biblia, o sino ang mananaog sa kailaliman. Do not say, somebody says, how can I go to heaven? I'm a terrible sinner, so I have to go to hell. The Bible says, do not say that. Sabi ng Biblia, ay may ibang tao na nagsasabi na,
meron akong kasalanan at paano makakapunta sa langit? Ako'y talagang pupunta sa impyerno. Sabi ng Biblia na wag mo yung sabihin. Because of your sin, Jesus died and Jesus was judged. Dahil sa iyong kasalanan, si Jesus po'y namatay at hinukuman. So if you say, I cannot go to heaven, I have to go to hell because of my sin, it's like you bring the Jesus Christ up from the dead. It means you make the death of Jesus useless. Kaya kung sinasabi mo na dahil sa aking kasalanan mapupunta ako sa impyerno, ibig sabihin po nito, iyo pong binabaliwala na si Jesus po na namatay para sa iyong mga kasalanan at yung sinasabi na Verse upang 7. iakyat si Kristo mula sa mga patay, ibig sabihin, sinasabi mo na yung kanyang pagkabuhay na muli ay baliwala lang. Naintindihan po? Oh. Somebody prepared the gift. May isa pong tao na naghanda ng regalo. It's your birthday gift. Ito yung regalo mo, regalo ko para sa'yo. I'm not worthy. I don't need it. Hindi ako karapat-dapat, hindi ko na yung kailangan. But I already paid. Just receive it. Ngunit binayaran ko na to, tanggapin mo na lang. I'm not worthy. I'm not worthy. Hindi ako karapat-dapat. So he rejected until the end. Kaya tinanggihan niyo po ito hanggang sa huli. I already prepared. I already paid. Inanda ko na to, binayaran ko pa. It means he ignored my favor, Ibig my sabihin, heart. ibig sabihin po nito, tinanggihan niya yung aking puso. He reject my love. Kanyang tinanggihan yung aking pag-ibig. He make my birthday gift useless. Ginawa niya na walang kabuluhan yung aking regalo. So Bible says, don't say you can go to heaven by your own work. Kaya sabi po ng Biblia na huwag mong sabihin na kaya mo makapunta sa langit sa sarili mong katwiran. It means you ignore the God's righteousness. Ibig sabihin, tinatanggihan mo yung katwiran ng Diyos. And Bible says, don't say you will go to hell. At sinasabi ng Biblia na huwag mong sabihin mapupunta ka sa impyerno. It means you ignore the God's sacrifice. Ibig sabihin, tinatanggihan mo yung sakripisyo ng Diyos. Because of Jesus, we are already forgiven and we can go to heaven surely. Dahil kay Jesus, tayo po'y napatawad na at sigurado makakapunta na sa langit. Naintindihan po? Oh. And Romans chapter 10, verse 13, At Roma po, Kapitulo 10, versikulo 13, then the many people misunderstand this verse. maraming tao po yung mali yung pangunawa sa versikulo na to. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So many people misunderstand this verse. That's why they says, oh Lord, oh my God. Then they think they get salvation. Maraming tao po yung mali yung pangunawa nito, kaya sinasabi nila na, O Panginoon, aking Diyos. Kaya iniisip nila, sila po'y ligtas na. But there are explanation in verse 14 and 15. Ngunit nandito po yung pagpapaliwanag sa verse 14 at verse 15. Verse 14 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So, what's the process for one person to get salvation? Kaya ano po ba yung proseso para yung isang tao ay maligtas? God sent the saved person. Nagsugo po yung Diyos ng ligtas na tao And He preached the gospel. at Kanya pong pinahayag yung ebanghelyo. And the unsaved person hear the gospel. At yung hindi ligtas na tao ay narinig yung ebanghelyo. And when you believe it, he gets salvation. At kung siya'y maliligtas, at kung siya'y mananampalataya dito, siya'y maliligtas. Then, as a result of the salvation, he called God the Lord. At yung resulta po ng kanyang pagiging ligtas, kanya pong tinatawag yung Diyos na Ama. So, calling God the Lord and Lord is the result of salvation. Tinatawag niya po yung Diyos na Panginoon. Yung pagtawag po sa Panginoon, sa Diyos ng Panginoon, ay yung resulta lamang po ng kaligtasan. But without this whole process, if just simply called God, my Lord, it's not the salvation. Kaya kung wala po yung lahat netong proseso, kung tatawag lang po tayo ng Panginoon ko, hindi po yun yung kaligtasan. For example, Halimbawa po, one man hold the one woman. may isang tao po na kinuha yung babae. He doesn't know this woman. Hindi niya po kilala yung babae. They don't know each other. Hindi po sila magkakilala. They are totally stranger. Sila po ay hindi magkakilala. But suddenly one man hold the woman and
you are my wife. Ngunit biglaan may isang lalaki na hinawakan yung babae at sinabi, ikaw ang asawa ko. Then what will this woman say? Ano kaya yung sasabihin ng babae? Do you know me? Kilala mo ba ako? I don't even know you. Hindi nga kita kilala. Why? What are you talking about? Ano yung pinagsasabi mo? You are my wife. Ikaw yung asawa kong babae. No. I'm not your wife. Hindi ako yung asawa mo, babae. So, how can we call the woman wife Paano? or man husband? Kaya paano po ba natin matatawag na yung isang babae na asawa nating babae They- at yung lalaki na asawa nating lalaki? They meet together and they love together. Sila po'y nagtatagpo at nagmamahalan They get married. at ikinakasal. Then finally, they call each other husband and wife. At pagkatapos, kanila man ang matatawag yung kanilang sarili na mag-asawa. But without this whole process, just calling, "Oh, you are my husband, you are my wife, then it doesn't make sense. Kaya kung wala po yung lahat ng proseso na to, tapos tatawagin lang natin na ikaw yung asawa kong lalaki, ikaw yung asawa kong babae, wala po yung kahulugan. Let's look at the Luke chapter 13. Tingnan po natin sa Lucas, Kapitulo 13. Luke chapter 13, verse 26. Versikulo 26. Still, many people think like this. Marami pa rin pong tao yung nag-iisip na gaya nito. They think they attend the church and they call Jesus the Lord. That's why they think they already get salvation. They already get married. Sila po'y umaatin sa church at tinatawag po nila si Jesus na Panginoon, kaya iniisip nila na meron na po silang kaligtasan, iniisip nila na sila po'y kinasal na. But the verse 26. So they says, you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Sa verse 26 po, sasabihin nila na, kaya't magsisimula kayong magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Then Jesus said, I don't know you. At sinasabi na Jesus na hindi ko kayo kilala. The verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling, lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. I don't know you. It means, did you hear the gospel? Did you believe it? Hindi ko kayo kilala, ibig sabihin, narinig niyo ba yung ebanghelyo? Nanampalataya ba kayo dito? Did you realize why Jesus died on the cross? Naunawaan mo na ba talaga kung bakit namatay si Jesus sa krus? But they have no idea. Ngunit wala po silang kaalam-alam. That's why Jesus said, I don't know you. Kaya nga sinasabi ni Jesus na hindi ko kayo kilala. Many people attend the church and they think they already got salvation and they become the children of God. Maraming tao po na umaattend po sa church at iniisip nila na anak na sila ng Diyos. When they stand before God, they says, you teach me and we sacrifice everything for you. Kaya You pag don't know me? Kaya pag gumarap sila sa Diyos, sasabihin nila na tinuruan mo kami at nagsakripisyo kami para sa iyo tapos hindi mo kami kilala. Jesus will say, I never knew you. Sasabihin ni Jesus na hindi ko kayo kilala. Depart from me. Lumayas kayo sa harapan ko. Matthew chapter 7. Let's look at the Matthew chapter 7. Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 7, Verse 21. versikulo 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So they call Jesus Lord, Lord. Kaya tinatawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon. They call Jesus Lord, Lord. Tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon. But they don't believe, they don't hear the gospel, they don't believe the gospel. Ngunit hindi man lamang nila narinig at sinampalatayanan yung ebanghelyo. They just came from another line. That is their own righteousness. Sila po'y galing sa ibang linya, yun po yung sarili nilang katwiran. So the next verse says, we cast out, we prophesied in your name, we did many wonders in your name, we cast out demons in your name. Kaya yung next verse po sabi na nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, at gumawa ng mga maraming gawang makapangyarihan. These are all their own righteousness. Lahat pong iyon ay yung kanilang sariling katwiran. In one word, Lord, we sacrifice a lot for you. Sa isang salita po, Lord, Panginoon, nagsakripisyo kami ng marami para sa inyo. Then what's the answer? At ano po yung sasabihin ni Jesus? So let's read it together. Next verse. Verse 23 po. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. Hindi ko kayo kilala kailanman. Because
Did you hear the gospel, God's righteousness? They- Did you believe the gospel? Dahil narinig nyo ba yung katwiran ng Diyos? Nanampalataya ba kayo sa katwiran ng Diyos? So the verse 22, Kaya sa verse 22 po, the 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. kaya sa verse 21 po, sabi, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. They don't know the will of God. They only focus on their own work and zeal. Hindi po nila alam yung kalooban ng Diyos at nakatuon lamang po sila sa kanilang sariling katwiran at kasigasigan. What's the will of God? What is what God wants? Ano ba talaga yung gusto ng Diyos? Let's look at the John chapter 6. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 6, John chapter 6, verse 40. versikulo 40. John chapter 6, verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. This is will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos. Believing Jesus Christ and having the everlasting life. Sumampalataya kay Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, even though they work for the Lord, many people work for the Lord so hard, if they don't know why Jesus died for their sins, why Jesus died on the cross, they are against the will of God. Kaya kahit maraming tao po yung gumagawa ng maraming bagay para sa Diyos, kung hindi po nila alam yung dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus, sila po ay tumatayong ng lapastangan sa kalooban ng Diyos. So, if we skip any process of these things, nobody can get salvation. Kaya kung lalagpasan po natin yung isang proseso dito po sa bagay na to, wala pong maliligtas. So, for example, if God doesn't send His man to preach the gospel, we couldn't get salvation. Halimbawa po, paano kung yung Diyos hindi po siya nagpadala ng tao niya, hindi po natin mapapabahagi yung ebanghelyo. Then when God sent His man, save the person, if the saved person doesn't go and preach the gospel, nobody can get salvation. Ngunit kahit naman po na sinugo ng Diyos yung kanyang tao, ngunit kung yung tao na yon ay hindi ipinangaral yung ebanghelyo, wala pa rin pong maliligtas. In Acts chapter 8, the Holy Spirit called Philip. Sa Acts po, Kapitulo 8, yung banal na spirito ay tinawag si Felipe. And he says, arise and go to the wilderness. At sinabi na, humayo ka at pumunta ka sa ilang. Then when he went the desert, there is the eunuch of Ethiopia. At nung nandun na po siya nung nandun na po siya sa disyerto, nakita niya po yung eunuko na taga-Ethiopia. So let's look at the Acts chapter 8, Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 8, verse 26 and 7. verse 26 hanggang verse 27 po. Would you read? Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog, sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza, ito'y isang ilang na daan, at tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. So what if the Philip didn't obey the Holy Spirit? Paano kaya kung hindi sinunod ni Felipe yung banal na spirito? Lord, do I have to go to the desert? Panginoon, kailangan ko ba talagang pumunta sa ilang na daan? Sobrang init. Ayaw ko. I want to stay here. Mananatili lang ako dito. I have air condition, I can sleep, I can eat. I want to hear. I want to be here. May air condition, pwede ako makatulog, pwede akong kumain. Dito ako. Then, the eunuch of Ethiopia couldn't get salvation. Kung gayon, yung eunuko na taga-Ethiopia ay hindi maliligtas. When God sent us, we have to go. Kaya nga pag sinugo tayo ng Diyos, dapat tayong pumunta. And the Philip explained about Jesus Christ through the Isaiah chapter 53. At si Felipe po, ipinaliwanag niya po yung tungkol kay Jesus sa Isaiah, Kapitulo 53, The verse 35. verse 35 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. So if we are not ready to preach the gospel, even though God sent us, even though we go there, nobody can get salvation. Kaya nga kung hindi natin alam kung paano po ipapangaral yung ebanghelyo, kahit na sinugo tayo ng Diyos at kahit sumunod tayo sa Diyos, wala pong maliligtas. That's why we have to study the Bible. Kaya nga kailangan natin pag-aralan yung Biblia. The eunuch of Ethiopia says, the verse 31, Sabi po ng eunuch sa verse how 31, can I unless someone guides me? sabi niya, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? So if nobody guides me, how can I understand the Bible? Kaya kung walang sino man yung tutulong sa akin, paano ko maintindihan yung Biblia? So when God sends us, we have to obey. We have to go. Kaya nga kapag sinugo tayo ng Diyos, dapat tayong sumunod. And we should be ready to preach the gospel. At dapat handa tayong maipangaral yung ebanghelyo. Someone says, Pastor, only pastor can preach the gospel. Sinasabi ng iba na, Pastor, yung mga pastor lang po yung mga ngaral ng ebanghelyo. Well, think about this. When your people suddenly die, they are about to die. Suddenly. Pero isipin niyo po ito, paano kung yung mga taong nakapaligid sa inyo ay malapit nang mamatay? By the car accident, they are about to die. At sa pamamagitan ng car accident, malapit na silang mamatay. Then, still, will you call the pastor or counselors? Kung ganun ba, tatawagin niyo pa rin yung pastor o yung counselor? Pastor, can you come? Yeah, we're gonna go. Pastor, But when we arrive there, they might die. kapag tumawag kayo na, Pastor, pupunta po ba kayo? Oo, pupunta kami, ngunit maaari na pagpunta namin doon ay patay na sila. So anyway, we should be ready to be able to preach the gospel. Anytime. Gayon pa man, dapat po handa tayong ipangaral yung ebanghelyo sa lahat ng panahon. Even sisters. Kahit po yung mga sister. So, as long as we are a Christian that God already sent to this world, we should be ready to preach the gospel. Kaya't hanggang Kristiyano na tayo na isinugo ng Diyos dito sa mundo, dapat handa tayong ipangaral yung ebanghelyo. So the Acts chapter 10 also, Sa Acts chapter 10 din po, so in Acts chapter 8, so when the Holy Spirit sent the Philip, and Philip preached the gospel, then the eunuch of Ethiopia hear the gospel and believe it, he got salvation. kaya nga po sa Acts chapter 8, nang isugo ng Diyos si Felipe at ipangaral ni Felipe yung ebanghelyo, nang ang eunuko na to ay narinig at sumampalataya sa ebanghelyo na to, siya po'y naligtas. Through this process, eunuch of Ethiopia got saved. Kaya sa pamamagitan ng proseso na to, yung eunuko na taga-Ethiopia ay naligtas. In the Acts chapter 10, there is the Cornelius. At sa mga gawa po, kapitulo 10, nandun po si Cornelius. He's a Gentile, Siya po ay hintil. the centurion of Rome. Isang senturyon sa Roma. Then the apostle, God wants to send the apostle Peter. At gusto pong isugo ng Diyos si Apostol Pedro. So God, in the vision, God showed the unclean animals. Kaya sa isang pangitain, nagpakita yung Diyos ng mga maruruming hayop. Then the Acts chapter 10, verse 13. Acts po, kapitulo 10, versikulo 13. Then the voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. The Jewish people didn't eat the unclean animal. Yung mga Israelita po, hindi po sila kumakain ng mga maruruming hayop. So Peter said, "Not so, Lord, for I've never eaten anything common or unclean." Kaya sabi po ni Apostol Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. The verse 14 is so unbalanced, nonsense. The verse 14. Yung verse 14 po ay isang walang kahulugan. The verse 14 is so funny Kaya nakakatawa po yung versikulo 14. because he is calling God Lord, but he says, "Not so, no." Kaya tinatawag po ni Apostol Pedro yung Panginoon na Panginoon, ngunit sinasabi niya na hindi maaari, Panginoon. He called God Panginoon, my master, but no. Tinawag niya po yung Diyos na Panginoon, ngunit sinabi niya, hindi. So God
surely says, the verse 15, Kaya sinabi- basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. So, God already cleansed them. Then, you do not say they are unclean. Kaya nilinis na po sila ng Diyos, kaya't huwag mong sabihin na sila'y karumal-dumal o marumi. So, in this world, God wants to save these people. Kaya sa mundo po na to, gusto po ng Diyos na iligtas yung mga tao na to. And God said, arise and go there and save them. At sinasabi ng Diyos na tumindig ka at pumunta ka sa kanila at iligtas sila. Then how can we say, no, Lord? At paano natin masasabi na hindi maaari, Panginoon? We call God Lord, but how can we say, no? Tinatawag natin na yung Diyos na Panginoon at sasabihin natin hindi. Then God will say, whoever He wants to save, don't say you cannot preach the gospel. At sasabihin ng Diyos na kung sino man yung ayaw magligtas, huwag mo sabihin na ayaw mo ipahayag yung ebanghelyo. Whomever He wants to save, God will say, don't say He will not get salvation. Kaya kung sino man po yung gusto ng Diyos na maligtas, huwag mo sabihin na hindi siya gustong maligtas ng Diyos. So when God sends us, if we don't go and preach the gospel, nobody can get salvation. Kaya kapag sinugo po tayo ng Diyos, kung hindi tayo pupunta at ipapangaral yung ebanghelyo, wala pong maliligtas. And even though we preach the gospel, if they don't hear the gospel and don't believe it, they cannot get salvation. At kahit ipahayag natin yung ebanghelyo, ngunit kung hindi nila ito maririnig at sasampalatayanan, hindi pa rin po sila maliligtas. Let's go back to Romans chapter 10, Balikan po natin sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 10, verse 18. versikulo 18. Verse 18 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. So, word of God spread until the end of the world. Kaya nga po yung salita ng Diyos ay kumalat hanggang sa dulo ng daigdig. Because God wants to save all people in the world. Dahil gusto po ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao sa mundo. And verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa iyong suwail at mapagsalungat na bayan. Would you stretch your hands? Pwede niyo po bang i-stretch yung inyong kamay? Stretch your hands. How long can you stretch your hands like this? Gaano niyo po kayang iunat yung inyong kamay? Gaano katagal niyo po kayang iunat yung inyong kamay? 1 hour? Isang oras? After 1 hour, Pagkatapos ng isang oras, ngalay na tayo. Tama na po, tama. It's very difficult, hard to stretch the hands for even for 1 hour. Kaya napakahirap po na iunat yung ating kamay kahit po sa isang oras. But God says, all day long, I have stretched out my hands. Ngunit sabi po ng Diyos, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay. For whole day, God stretched His hands to save people. Sa buong araw po, iniunat ng Diyos yung kanyang kamay para iligtas yung kanyang mga bayan. 2 Peter chapter 3, verse 8 says, with the Lord, 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Sa ikalawang Petro po, Kapitulo 8, sabi dito na para sa Panginoon, yung isang araw ay gaya ng 1,000 at yung 1,000 ay gaya ng isang araw. God really desire everyone to get salvation. Labis po talagang ninanais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. That's why even though He wait for 1 day, He feels like 1 day is like 1,000 years. Kaya nga po, kahit magantay siya ng isang araw, nakaramdaman niya na yung isang araw ay gaya ng sa loob ng 1,000 taon. But He loves people so much. Ngunit mahal na mahal niya po yung tao. That's why even though He wait for 1,000 years, He can wait like 1 day. Kaya nga kahit magantay siya ng 1,000 taon, kaya niya magantay na parang isang araw lang. But even though God is waiting for us, waiting for sinners to get salvation, and the God spread the word of God to the end of the world, if they don't believe it, they cannot get salvation. Kaya nga kahit po inaantay tayo ng Diyos na para maligtas, at kahit na yung salita ng Diyos ay kumalat na po sa buong daigdig, kung hindi po sila maniniwala at mananampalataya dito, hindi pa rin sila maliligtas. So even though Jesus forgave all people's sin, Kaya kahit if na, we don't personalize His grace, His righteousness, we cannot get salvation.
kahit na iniligtas na po ng Diyos yung lahat ng tao sa mundo, kung hindi po natin ito aangkinin, hindi po natin makukuha yung kanyang biyaya at yung kanyang katwiran. What's this? Ano po ito? Baboy, baboy. There are 3 baboys. Meron pong 3 baboy. And here are mother baboy. At meron naman pong nanay na baboy. Mother baboy. They went to the picnic. Kaya pumunta po sila sa picnic. When they depart, mother count the how many baboy there. Nung binilang po ng nanay sila, nung umalis po sila, binilang po sila ng nanay. So nanay count isa, dalawa, tatlo, anim, apat. Kaya So 4. Kaya nagbilang po yung nanay, 4 po. So they went to the picnic and enjoy. Kaya pumunta po sila sa picnic at nagpakasaya. When they return home, the mother count again. Kaya nung nakauwi na po sila, nagbilang po ulit yung nanay. Isa, dalawa, tatlo. Oh! Where is 1? Nasaan yung isa kaya? It's not apat. Hindi po 4. So she count again. Kaya nagbilang po ulit siya. Isa, dalawa, tatlo. Oh! We miss 1. May nawawalang isa. Where is 1? Nasaan yung isa? Where is 1? Nasaan po yung isa? She doesn't count herself. Hindi niya po binilang yung kanyang sarili. When she report, isa, dalawa. But when they return, isa, dalawa, tatlo. Some people are like a mother pig. Yung ibang tao po, gaya po sila ng nanay na baboy. Jesus forgave all the world. Pinatawad po ni Jesus lahat ng sanlibutan. Jesus forgave all people. Lahat po ng tao. But what about you? Ngunit paano ka? Not for me. Ay, hindi ako. So he is like a mother pig. Gaya po siya ng isang nanay na baboy. When Jesus took away the sin of the world, he also took away my sin. Nang alisin po ni Jesus yung lahat ng ating kasalanan, inalis niya rin po yung ating kasalanan. But she doesn't. Some people don't believe that their sins are not forgiven. They don't believe that even their sins are forgiven. Ngunit may ibang tao na hindi pa rin naniniwala na kahit po yung kasalanan nila ay napatawad na. So even though Jesus forgave all people's sin, they don't believe it. Kaya kahit pinatawad na po ni Jesus yung kasalanan lahat ng tao, hindi po sila naniniwala. They don't personalize Jesus' grace for them. Hindi po nila inaangkin yung biyaya ng Diyos para sa kanila. That's why they cannot get salvation. Kaya nga po hindi sila maligtas-ligtas. Let's go back to Romans chapter 10, Balikan po natin sa Roma Kapitulo verse 10, 15. versikulo 15. So this is what the chapter 10 says. Ito po yung sinasabi ng Kapitulo 10. We cannot get salvation. We can get salvation not by our own righteousness, but by God's righteousness. Maaari po tayong maligtas ayon lamang po sa katwiran ng Diyos at hindi yung sa ating katwiran. And in order to save people, God sent the saved person and He preached the gospel. At upang magligtas ng tao, sinusugo po ng Diyos yung isang ligtas na tao at ipinapangaral yung ebanghelyo. And when we listen and believe it, we get salvation. At kapag sila'y nakapakinig at nanampalataya, sila'y maliligtas. Then as a result, we can call God our Father. At yung resulta po nito ay tatawagin natin yung Diyos na ating Panginoon o Ama. So this is what Romans chapter 10 says. Ito po yung sinasabi ng Roma Kapitulo 10. Then let's think the little bit more, verse 15. Sa verse 15 po, Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So, God sent His person to preach the gospel. Kaya sinusugo po ng Diyos yung kanyang tao para ipangaral yung ebanghelyo. God the Father sent Jesus Christ to this world first. Yung Diyos Ama, isinugo niya po muna si Jesus dito sa sanlibutan. Let's look at the
John chapter 20. Tignan po natin sa 1 Kapitulo 20, John chapter 20, verse 21. versikulo 21. John chapter 20, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. After Jesus rose from the death, Jesus appeared among disciples. Pagkatapos po na mabuhay muli ni Jesus, siya po yung nagpakita sa kanyang mga alagad. And Jesus said, "As the Father has sent me, I also send you." At sinabi ni Jesus na kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. God the Father sent His only begotten Son, Jesus Christ, to achieve the gospel. Yung Diyos Ama ay sinugo yung kanyang tanging nag-iisang anak na si Jesucristo upang isagawa yung ebanghelyo. And Jesus, when Jesus died on the cross, He said, "It is finished." He finished His mission. At nung namatay po si Jesus sa krus, kanyang sinabi na natupad na, ibig sabihin na isagawa niya na yung kanyang mission. Now, in order to save the lost soul, Jesus sent the saved people to spread the gospel. Ngayon naman po, para magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa, sinusugo ni Jesus yung mga ligtas na tao upang ipangaral yung ebanghelyo. That's why the verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. If you forgive the sins of any, it means if you preach the gospel and if they get salvation, they are forgiven them. Ibig sabihin po ng kung pinatatawad ninyo ang kasalanan ng sinuman, ibig sabihin kung ating pong ipangaral yung ebanghelyo sa sinuman at kanila pong sampalatayanan nito, sila po'y pinatawad. Otherwise, nobody can get salvation. Kung hindi man, wala pong maliligtas. So Matthew chapter 16 says, we have the key of the heaven. Kaya sabi po sa Mateo Kapitulo 16, tayo po'y hawak natin yung susi ng kaharian ng Diyos. So if we don't use this key and don't open the door of the heaven, nobody can go to heaven. Kaya kung hindi po natin gagamitin yung susi na to at bubuksan yung pintuan ng patungo sa kaharian ng Diyos, wala pong maliligtas. So in order to save the other lost souls, God sent us. Kaya upang magligtas ng marami pang naliligaw na kaluluwa, isinusugo tayo ng Diyos. If you study the book of Jeremiah, even though he was a youth, God called him and in order to preach the word of God. Kung babasahin niyo po at pag-aaralan yung aklat ng Jeremias, kahit na siya po'y nasa wastong gulang pa lamang po, siya po'y tinawag ng Diyos upang ipangaral yung salita ng Diyos. He was so young. That's why he says, I'm youth, I'm afraid. Napakabata pa po niya, kaya ang sabi niya na, bata pa po ako ay natatakot. God says, don't say you are youth. Ngunit sabi ng Diyos, wag mong sabihin ikaw ay nasa wastong gulang pa, I'll be with you. ako'y makakasama mo. I'll fight for you. Ako ang lalaban para sa iyo. I'll make you the iron pillar. Iron pillar. Gagawin kitang gaya ng isang iron pillar. This is the concrete, right? The pillar is concrete. Yung pillar po nito ay konkreto. But what if the whole pillar is iron? Ngunit paano kaya kung lahat ng haligi nito ay bakal? Nobody can break it. Kung gayon, wala pong sino man yung makakasira So nito. God says, don't say you are young, you are youth, you are weak. Kaya sinasabi ng Diyos, wag mo sabihin ikaw ay nasa hustong gulang pa, na ikaw ay mahina. I'll make you iron pillar. Gagawin kitang haligi ng bakal. I'll make you the bronze wall. Gagawin kitang espada ng tanso. It means I'll be with you and I'll make you strong. Ibig sabihin, ako'y makakasama mo at ikaw ay gagawin kong malakas. So what's the meaning of missionary? Ano po ba ibig sabihin ng pagiging misyonaryo? The meaning of missionary is the person who was sent to abroad to preach the gospel. Yung ibig sabihin po ng misyonaryo ay yung taong isinugo sa ibang bansa upang ipangaral yung ebanghelyo. But actually, all of us, our hometown is eternal heaven. Ngunit sa katunayan, tayo pong lahat, yung ating sariling bahay ay nasa walang hanggang kalangitan. No matter where we stay in this world, this is another country. Kaya kung nasaan man tayo dito sa mundo, ito po ay ibang bansa. So all of us, all saved people, can be
missionary. Kaya nga po lahat tayo, lahat ng ligtas na tao ay maaaring maging misyonaryo. You are sent to your family to preach the gospel. Ikaw ay isinugo sa iyong pamilya upang ipangaral yung ebanghelyo. We are sent to our workplace to preach the gospel. Tayo ay isinugo sa ating trabaho upang ipangaral yung ebanghelyo. If we don't obey, if we don't preach the gospel, nobody can get salvation. Kung hindi tayo susunod at ipapangaral yung ebanghelyo, walang sino man yung maliligtas. Don't say you are weak. Huwag mo sabihin ikaw ay mahina. God is with us. Yung Diyos ay kasama natin. Let's go to the Romans chapter 10. Balikan po natin sa Roma Kapitulo 10, Romans chapter 10 verse 15. verse 15 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. The Bible says, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Sinasabi ng Biblia na anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. The standard, the beauty in this world and beauty in the eyes of God, they are different. Kaya yung pamantayan po ng pagiging maganda sa harapan ng Diyos at sa mundo ay talagang magkaiba. In this world, who is beautiful? Who is Sa beautiful? mundong to, sino ba yung maganda? Miss Philippines, Miss Universe. Oh, ang ganda. Yung Miss Philippine, Miss Universe, mga magaganda. If they are not beautiful in appearance, pangit. Kaya kung hindi sila maganda sa kanilang itsura, ay pangit sila. But in the eyes of God, totally different. Ngunit sa mata po ng Diyos ay labis na magkaiba. Even though they have a big eyes and but if they don't get salvation and they don't use their feet to preach the gospel, good news, in the eyes of God, they are pangit. Kaya kahit maganda yung mata nila, ngunit kung sila po'y hindi ligtas at hindi nila ipapangaral yung ebanghelyo, at gagamitin yung kanilang paa upang ipangaral yung ebanghelyo, para sa Diyos sila ay pangit. But when we get salvation, and in order to deliver this good news, we go to any place to preach the gospel. Then, when God look at these Christians, they are so beautiful. Kaya nga po, pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo po'y handa na ipangaral yung ebanghelyo sa ibang lugar, kapag titignan po ng Diyos yung mga Kristiyano na to, para po sa mata ng Diyos, sila po yung magaganda. Let's look at the Song of Songs. Tignan po natin sa awit ng mga awit. Song of Songs, chapter 1, verse 6. Versikulo 1, Kapitulo 1, versikulo 6. Song of Songs, chapter 1, verse 6. Basahin po natin here is the Song of Songs is the love story between King Solomon and Shulamite woman. Yung aklat po ng awit ng mga awit, ay ito po yung patungkol sa pag-iibigan ni Haring Solomon at nung isang babaeng Shulamita. Then, Shulamite woman is not beautiful. Kaya yung babaeng Shulamita po ay hindi maganda. The verse 6. Let's read it together. 3, 2, 1. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y maitim, sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay galit sa akin. Ginawa nila akong tagapangalaga ng mga ubasan, ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko nabantayan. She worked a lot in outside. That's why her skin is very dark. Kaya nagtatrabaho po siya sa labas, kaya yung kanyang balat ay maitim. So do not look on me because I'm dark. Kaya sinasabi niya, huwag ninyo akong masdan dahil ako'y maitim. But in the eyes of Solomon, she looks so beautiful. Ngunit sa mata ni Solomon, siya po ay napakaganda. Let's look at chapter 7, Sa chapter 7 po, verse 1. versikulo 1, Verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. napakaganda ng iyong mga paa sa mga sandalyas o malarin ng babae. Ang mga bilugan mong hita ay gaya ng mga hiyas na gawa ng bihasang kamay. Your curve of your thigh are like a jewel. Thigh. Ang mga bilugan mong hita ay gaya ng mga hiyas. It's very big. Yung hita po ay napakalaki. It means very strong to go there. Ibig sabihin, napakatatag na umalis. So many sisters have a diet to lose the weight. Don't do that. Very big thigh and very dark skin. But in the eyes of Solomon,
She's so beautiful. Meron siyang bilugang hita at may itim na balat. Ngunit sa paningin ni Haring Solomon, siya po'y napakaganda. In the eyes of God, even though our appearance is pangit, when we go somewhere to preach the gospel, we are so beautiful. Kaya sa paningin ng Diyos, kahit na yung ating itsura ay pangit, kung tayo po'y pupunta sa ibang lugar upang ipangaral ng Ebanghelyo, tayo po'y napakaganda. From tomorrow, we conduct a cell group Bible seminar. Mula bukas, meron po tayong cell group Bible seminar. After 3 weeks, we have a grand Bible seminar. Pagkatapos lamang po ng 3 linggo, meron po tayong Grand Bible Seminar. From next week, we have a Aurora Bible seminar. Sa susunod na linggo po, meron tayong Aurora Bible Seminar. After grand Bible seminar, we have a Mindoro Bible seminar. Pagkatapos ng Grand Bible Seminar, meron tayong Mindoro Bible Seminar. Whenever we go to preach the gospel, that feet looks so beautiful. Kung saan man tayo pumatungo upang ipangaral yung Ebanghelyo, yung paa po na yun ay napakaganda. I never known the Rosario in my life. Hindi ko po alam yung rosaryo sa buong buhay ko. But God found the area of Rosario to preach the gospel. Ngunit hinanap ng Diyos at natagpuan yung lugar ng rosaryo upang ipangaral yung Ebanghelyo. We have a Rosario Bible seminar after Grand Bible seminar. Meron din po tayong Rosario Bible Seminar pagkatapos ng Grand Bible Seminar. Whenever we go anywhere for the gospel, that feet is so beautiful. Kaya saan man tayo pumaroon para sa Ebanghelyo, yung paa na yun ay napakaganda. Don't use your feet to commit a sin. Huwag niyo pong gamitin yung paa niyo para gumawa ng kasalanan. Don't go to any other place by your feet. Huwag kang pumunta sa ibang lugar gamit yung paa mo. Pangit. Napakapangit po. But in order to be ang ganda, we should use our feet for the gospel. Kaya upang magkaroon ng magandang paa, gamitin po natin yung ating paa para sa Ebanghelyo. Tama po ba? So I hope all of us join the Bible seminar. Kaya umaasa po ako na lahat tayo ay makibahagi sa Bible Seminar. And all of us do our best to invite the people. At lahat po tayo, gawin yung lahat ng ating mga kaya upang mag-imbita ng mga tao. Then God will say, ang ganda. Kung gayon, sasabihin ng Diyos, napakaganda mo. Napakaganda. Tama po ba? So today we studied the Romans chapter 10. Let's pray together. Manalangin po tayo.